hanggang Mayo ngayong taon. Mataas yan kung ikukumpara sa 284 na kaso ng dengue sa kaparehong panahon noong nakaraang taon. Dahil dyan, rating ngayon ng lungsod ang kanilang gera kontra dengue na tinawag na Denguera Program, kung saan kabilang dito ang pag-manage at ang paglilinis at pagtatakip ng lahat ng lagay na pwedeng pamugaran ng mga lamok. Hinihimok rin nila ang mga residente na makiisa sa kanilang mga aktibidad kontra dengue. Pinunahan ni Department of Trade and Industry Secretary Alfredo Pascual ang awarding ceremony ng negosyo assistance sa mga micro, small, and medium enterprises sa Visayas nitong nagdaang bagong Pilipinas Town Hall Meeting sa University of the Philippines, Cebu. Dito ay kinilala ang mga MSME beneficiaries ng mga programa ng DTI kung saan nirelease nito ang mga approved loans nito sa ilalim ng Rise Up program na makapagbibigay ng accessible financing para tulungan ang mga negosyo na makabangon at umunlad. Namahagi rin ang kagawaran ng pangkabuhayan sa pagbangon at ginhawa program HITS sa mga MSME na naapektuhan ng sunog sa Mandaue City. Nagkakahalaga ng 8,000 piso ang bawat kits na makapagbibigay ng crucial support sa mga negosyo na makabangon. Dito rin ay inanunsyo ng DTI ang paglulunsad ng tindahan mo, i-level up mo na isa ring sari-sari store attachment program na layong mapabuti ang kakayahan ng higit 1 milyong sari-sari store sa buong bansa. Layo ng inisyatiba na palakasin ang mga MSME na mahasa ang kanilang mga kakayahan at kaalaman pagdating sa digital integration at sustainability. Bukas ito sa lahat ng mga sari-sari store owners kung saan kabilang sa programa ang buwanang webinars at community discussion sa mga negosyo center para pasiglahin ang paglago at competitiveness. Patay ang 4 na individual ng magbangga ng 2 truck sa Cagayan habang milyong-milyong pisong halaga ng iligal na droga na asabat sa 3 sospek sa Cebu. Si Ver Custodio sa detalye. 4 ang patay matapos ang banggaan ng 2 truck sa Dataran, Cagayan. Base sa inisyal na investigasyon, biglang nag-counterflow ang puting truck at sinalubong ang pulang truck. Hinihinalang nakatulog ang driver ng puting truck dahil nag-iisa lang siyang nagmamaneho papuntang Apari, Cagayan, naggaling pa sa Malabon sa Maynila. 2 pa sasakay ang sugatan at nagpapagamot sa ospital. Natundukan na ang pagtatago ng lalaking ito matapos siyang matunto ng mga pulis sa Calapan City, Oriental, Mindoro. 8 buwan ang tago si alias Patrick sa Mindoro matapos siyang mahain ng warrant sa kasong rape by sexual assault at qualified rape sa Bacoor, Cavite. Nakatakda ng i-turnover ang suspect pabalik sa Cavite. Mahigit 3.4 milyon na illegal na droga ang nasamsam sa 3 lalaki sa barangay San Roque, Talisay City, Cebu. Arestado ang isang high-value individual na si alias Winwin kasama si alias Joe at isa pang suspect. Haharapin ng mga suspect ang kasong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Ver Custodio para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas. Epektibo na ngayong araw ang oil price increase. Alas 6 kaninang umaga nang magsimulang tumaas ang presyo ng mga produktong petrolyo. 40 centavos kada litro ang dagdag sa gasolina, 40 centavos sa diesel at 30 centavos sa kerosene. Epektibo naman ang oil price increase ng King Fuel mamayang 4:01 ng umaga. Sa ating balita sa labas ng bansa, 16 ang nasawi dahil sa matinding pagbaha na dulot ng bagyong Reman sa katimugang bahagi ng Bangladesh. Halos 1 milyong tao ang inilikas sa ligtas lugar dahil sa bagyo. Dumaan ang bagyo sa pantalan ng Mongla at Sagar Islands, West Bengal sa India bago tuluyang humina. Walang kuryente sa Bangladesh sa kasalukuyan at kinakapos na ang pagkain. Nagpapatuloy ang pagtunan ng pamahalaan sa mga naapektuhang residente. Samantala, nilinaw ni Senate President Chis Escudero ang ilang isyu kaugnay sa tunay na dahilan ng pagpapalit ng liderato sa Senado. Itinanggili ni Escudero na iniiwasan niya ang grupo ni na Senador Mig Subiri. Si Daniel Malarasta sa detalye.
Sinagot ni Senate President Francis T. Escudero ang mga haka-hakang baka ang dahilan ng palitan ng liderato ay ang mga pagdinig sa umano'y PDEA leaks na pinamumunuan ni Senator Bato de la Rosa. Hindi, gaya ng sinabi ko, kung yun ang dahilan, ba't pumunta at sumuporta sa pagbabago si Senator Bato? At gaya na rin ang sinabi ko kay Senator Bato na nag-usap kami, kung yun ang dahilan, bakit pa kami magpapalit ng Senate President?